Magandang umaga po mga ka-safety, working holiday tayo. Ayan. Sa ating mga kapwa safety officer dyan, even holiday, pasok pa rin. No? Wala naman magagawa. Hindi. Ito yung advantage. Advantage kapag ganito, focusing for documents and then also site inspections din, no? Sa ano natin, sa mga site natin, wag natin kakalimutan yan. Mag-inspection pa rin tayo kahit paano, no? Baka mamaya porket holiday wala yung mga natin. Pero dito kami sa amin, guys, nandito pa rin po yung mga big boss. Sabi natin yung mga ano natin, yung mga boss natin na kasama natin. So, we are in the Chinese company. So, hindi pwedeng hindi mawawala yun. No, na papasok sila. Pero, we are happy naman. Good morning, Sir Kim. Okay, magandang umaga. Okay. Holy Saturday, no, natin. Sa ating mga kasamahan dyan. Okay, na pumasok pa rin. Katulad natin, mga alipin ng salapi. No. Sir, kulang po kami, hindi pumasok yung iba. Okay lang yan, kahit hindi pumasok yung iba, pero sabi ko nga, please, okay, yung mga tao, no, pag ganito, bago sila mag-start, ano gagawin natin? Toolbox meeting, paalala natin po, ang important ng toolbox meeting, orientations, no, wag natin kakalimutan, no, na bago sila magtrabaho, remind pa rin natin sila doon sa tinatawag nating safety requirements natin sa workplace natin, no, na yung mga policy, okay, yung objective ng ating pagtatrabaho, no, na we are here to work, no, na baka mamaya yan, no, nakalimutan na naman nila yung mga objective natin dito, makalimutan na naman parang ano natin dito. Okay? So, before they start, ulitin natin, they need to know the hazard identifications, okay, sa workplace natin, no? Baka mamaya, maging easy na naman po sila sa trabaho nila, no? Hazard identifications, lalo-lalo na sa kanilang mga gawain, okay? Ano ba yung mga gawain nila? Working at height ba to? O any activities po natin, no? Natin ay discuss natin kasi they need to know, no, lalo-lalo na ang mga kasamahan natin dito, pa-identify natin their rights, no, yung right to refuse, okay, ano yung mga, syempre wag na rin kakalimutan din yung PPE, no, personal protective equipment. Paano ba nila dapat to gamitin? Ano ba yung protection na itutulong nito sa kanila, no? Ano yung awareness na dapat nila matutunan do sa personal protective equipment na gamit nila, okay, paano to pangalagaan, paano kapag nasira na o ano natin, yun yung mga kailangan natin pong ipa-identify sa kanila, okay, yun yung kakalimutan po yun, no, at syempre the PTW, okay, how important the PTW sa kanilang work areas, no, kasi, di ba, na sinasabi nga natin, sometimes ang mga manggagawa natin hindi na nila iniisip, oh, may PTW ba? Ano ba important ang PTW? Okay, ano ba yung magiging tulong nito sa ating mga kasama? Ano ba magiging tulong nito sa ating mga manggagawa? Uy, thank you sir sa pag-heart. Thank you. Okay, sa pagbibigay po. Okay, ulitin natin muna 'yon, okay? Tapos after that, no, tanungin muna natin sa kanila rin kung ano yung mga ideas, no, na meron sila doon sa pag-aano natin. Napaka-importante, no, na dinaano natin ito. Kasi doon sa safe work procedures, okay, natin, katulad ng sample natin, kapag diniscuss ko kanina yung PTW, no, ano yung requirements, okay, job hazard analysis doon sa ano natin sa PTW. Ulitin ko ha, in every activities, they need to understand the PTW system, okay? O yung tinatawag natin permit to work system natin, which is i-identify natin yan. Sample na lang natin, kunyari, working at height,
Okay, working at height ang pag-usapan muna natin, no? Ano yung mga requirements, ano yung hazard identifications natin, activities, hazard identification, and recommended control, no? Lagi nating tatandaan, huwag nyo kakalimutan, the PPE is our last line of defense, okay? Personal protective is our last line of defense. So, nandyan muna yung tinatawag nating eliminations, substitutions, pero siyempre, mas maintindihan nila kung ano yung mga engineering control, o para saan tong toolbox meeting natin na to, o bago na yung mag-start, dapat may mga verifications tayo na competent person yung mga nagtatrabaho doon. Okay, competency person ang mga kasama natin sa pamamagitan ng ng pag-identify o pag-qualify natin sa kanila, pag-check natin, pag-i-evaluate natin po. Kaya sample natin po, no? Kung electrical din to, dapat sabi natin, we need to identify na ang mga, eto basic lang to basic lang to, hindi ko naman po. So, PTW, pinag-usapan na, nando na. So, ano ba yung sinasabi nating loto to, no? Lockout, tag-out system, natin po, pa-explain natin sa kanila, how important the lockout, tag-out, how important na mapalo natin ito. Kasi yun lang naman ang objective natin pare-parehas, makapagbigay tayo ng awareness sa kanila. Kasi unang-una, lagi nating i-remind sa kanila na ang buhay, isa lang yan. Okay? Hindi po napapalitan sa palengke o sa mall o kahit saan po yung buhay na yan. So, they need to care, no? Yung sa mga paano nila pangangalagaan din ang kanilang sarili, no? Don't always reminding them, no, na ang safety is not only for the safety officer rule, okay? Safety is everybody's concern. It's everybody's responsibility for that, okay? Kahit anong pong mangyari, no, katulad po na sinasabi natin, no, pa-remind natin sila ng i-remind, okay? Kung ito ay electrical activities, lifting activities, working at height activities, lockout tagout system, ayan na natin. So, electrical, yung lockout tagout system, excavation man ito, or other natin, we always reminding them, no, na ang safety ay hindi para sa safety officer. Okay, safety is everybody's concern. They need to identify the hazard aspect doon sa kanilang pagtatrabaho. Siyempre, kapag naandyan na, okay, wag man nating wag nyo rin kakalimutan the emergency procedure, contact number natin, contact number ng yung ating QRT, no, during emergency, yan. During emergency situations, no, natin yan, maunti-unti, sabi nga natin, diyan pa lang, pwede naman yan sa inductions, pero kapag toolbox meeting, yun po yung mga natin. Okay? Kasi, katulad nga ng sinasabi ko natin, being safety officers, no, we need to always remind, no, huwag tayong magsawa na mag-remind sa mga kasama natin, no, kasulad yan. Alam naman natin, some of our safety officer, medyo mababa ang kanilang kaalaman. So, hindi po natin po, hindi ko naman po sinasabing, wala man ako is, syempre, worker yan, medyo yung educational attainment yan, even the foreman, leadman, etc. Hindi ko nila lahat. Okay, we need to, thank you, okay, na maintindihan yung mga yun po. So, sample nga natin, no, sa mga ganung bagay na emergency preparedness, even checkin nyo, kami dito ganito, okay? Ito idea lang, basic idea lang po. Pwede nyo pong gayahin, pwede nyo pong natin. So kami, dito sa workplace namin, nagbigay kami ng mga ganitong contact number. Pwede nyo gamitin to, pwede nyo gayahin, anytime, ganito lang po. So contact number in case of emergency, like to sino first aider namin, sino nurse namin, ambulance, okay, fire brigade namin, etc. Ito po. Tapos, nandito po yung mga nearest hospital, no, nasa natin. Kasi, pwede nilang dalan to. Sample natin, no, nasa labas ka, outside of your workplace, pwede niyan dalhin to. No, para kasi ito naman, cellphone number na po lahat na nilagay namin. So, yun yung sample natin na mas proactive approach, no, natin na kahit nasa labas, makakatulong. Kasi yun yung natin, magiging good reference nila para pag in case of emergency. Siyempre, 'di ba? Sabi nga natin no na in the basic informations na maibibigay natin, napakalawak na po na maitutulong kasi
Hindi naman natin hawak yung mga ibang tao kapag nasa labas na. Okay? And then also, during toolbox, pwede rin po yung mga incident reporting na yung pong ano natin, no, sa yung mga katulad po ng mga near miss reporting o accident incident situations, okay? Importance kung paano nila yung ano ng timely ng reporting, no? Baka mamaya nakakalimutan natin sa toolbox meeting or nakakalimutan na rin natin sa induction yan, okay? Syempre, hindi lang po safety ang pinopromote natin. Okay, uulitin ko, it's not only the safety we promoting, also the health awareness po. Okay, kaya nga po binibigyan natin, no, karapatan po nila, no, na mabigyan sila ng tamang pasilidad, okay, o welfare facilities man to sa loob ng lugar gawaan natin, dapat maano natin, maibigay ng ating client or maibigay ng ating kumpanya. Pero, dapat alam din nila, no, kung paano nila ito pangangalagaan. Baka mamaya, binibigyan nga ng welfare facilities, ano ginagawa ng iba? No, sinisira, binababoy, or anything po. Hindi ako sa, pasensya na sa wording ko, pero ano tawag doon, pinababayaan, hindi inaalagaan. Yun yung mga sample natin. And also, right now, pwede nyo rin pong i-discuss yung summer ngayon, di ba? Tag-init, yung heat stress, natin po. Marami yan. Sabi ko nga, napakarami ng mga bagay na pwede natin i-discuss based on actual situations in our workplace. Kape, sige po, natin, in actual situations natin sa workplace. So, wag lang tayo magsasawa kasi sabi ko nga, we have a lot of things no, na parang utang natin sa kanila. No? Ang utang natin sa kanila is makapagbigay tayo ng awareness o basic ideas para dyan. No, hindi ko sinasabing natin, it's na makapagbigay man lang tayo sa kanila ng mga informations kasi uulitin ko, marami sa ating mga manggagawa ang medyo mababa ang kalidad ng kaalaman tungkol sa safety and health in our in their self, no, and also in our workplace. So doon mas makakapag-enhance kasi ano po ba ang toolbox meeting, ano po ba ang induction, di ba actual. Okay, ma-actual natin po communications natin sa ating sa ating mga kasamahan o sa ating mga kapwa manggagawa sa workplace na makakapag-attach, okay, makakapag-attach tayo sa kanila nandoon natin. So, kapag ganyan, so sabi ko nga mas magiging mas magiging vigilant po tayo sa mga ganong situations, okay, na arising sa workplace natin. Siyempre, napag-usapan nyo na health, pag-uusapan din natin po yung po, paano natin, huwag nyo kakalimutan, under the HSE, Health, Safety, Security, and Environment Protections, okay? Yan, yung mga waste segregations, spill prevention, so other prevention requirements natin. Okay? Yan. Wala pa. Alas 8 pa yan. Pero mamaya, papasok-pasok na yan. Okay? Yan. Good morning. Paano po ba maging epektibo sa implementation sa safety? Madali lang yan, sir. Kapag pasaway, suntukin mo para matuto. Hindi. Tama. Hindi po. Okay? So, sabi nga natin, depende po sa environment mo. Okay? Tandaan natin, depende sa environment lagi ang natin, safety and also the top management. How you implement, how you, natin po. So, lagi natin sasabihin as a proactive approach o proactive as a safety officer, ikaw na mag-handle niyan. May mga situations sa workplace natin na hindi mo na hawak. Di ba? Hindi mo na hawak natin. Basta ikaw, how you protect yourself, no, protect them, no, sa atin mas maganda na 'yon. Sabi nga natin may mga policy and procedure naman po tayo diyan. Kung may mga violation committed yung mga tao, so yung disciplinary actions gawin natin. Okay? Ano yung mga violation committed nila, gawa kayo ng mga reporting, etc. blah blah blah. Sabi nga natin, kahit gaano kakagaling na safety officer, if the top management didn't support you, wala na. Tapos na labanan. Alright? Hindi na natin kaya yung hindi na natin kaya yung sistema na natin. Kasi, top management pa rin po. Okay? Ang mga decision making natin sa workplace natin. Siyempre, ang budget system or anything natin, nandyan naman po yan. So, ang ilalo lang natin dito, ang inaalis lang natin is,
si safety officers, kayo, tayo, okay, maging parang salitang compliance lang sa workplace natin. Okay, napaka-importante po na ano natin po. Okay, na ano yan. Sabi nga natin, ang unang-una, being safety officers o being manggagawa o being ano ka man o supervisors o kahit anong posisyon, engineer ka man, ang pinakaunang mamahalin mo yung trabaho mo o yung career mo. Kasi bakit? Balang araw, paano pag nawala na yung kumpanya? Right? Paano pag nawala yung kumpanya? Wala namang permanente dito sa workplace natin, 'di ba? Katulad natin, kunyari, sample natin nung naranasan natin lahat nung nag-pandemic. Right? Ang dami mga manggagawa, na hirap silang lumipat sa kanilang ibang kumpanya. Bakit? Kasi napabayaan nila yung career opportunity nila. Huwag natin pababayaan po 'yun. Okay? Sabi nga natin na sa career opportunity natin, ang pagbigay safety, laderize yan, pataas yan. Hindi pwedeng pasubsob. Right? Ano pa? Baka may tanong kayo. Karil, baka may tanong ka. How to be you? Kasama ka ba sa inspection ngayon, Carl? Sa accommodation? Oo. Oo, sir. Ilan? Ang target nyo ngayon? Isa lang? Hindi, sir. Nakatatlo. Kapon? Nakatatlo kami ka. Oh, very good. Puro lahat kay B5. B5. O ngayon kay B3. B1, sir. B1. Oo. B1 ba ngayon? Oo, sir. Sige. Good. Sino sasama sa kanila? Hindi ko pa natanong. Sige. Umaga ba o after lunch? After lunch, sir. Okay. Wala na. Alam kong mali na, pero di ko kayang bumitaw. Oh, diba? Dami ngayon. Pare, dami ngayon nag-uuwi ang galing Middle East. Mga gustong mag-apply ngayon na mga natin, mga ibang tropa natin. Masarap ngayon magtrabaho sa Middle East, junk shop. Yung mga bomba na hindi pumotok. Iko-collectain. Malaki daw sahod dun. Kasi ikaw, magme-metal detector ka muna. Okay.